What's up mga ka-vlog spot? This is today. Nandito tayo ngayon sa kalsada ng Padre Paura. So, dito tayo para intervene si Nanay Elsie. Nakikita niyo siya ngayon sa, dito lang sa Padre Paura lang. Padre Paura Street mga ka-vlog spot. Ayan. So, anong pangalan niyo, Nay? Ako po si Elsie Lawson Nara. Nakatira dito sa Padre Paura 7-Eleven. Dito ko po nakilala si Christopher Welfare. Ito po yung pangalan niya. Ngayon, dinala niya ko doon sa room niya sa Asiatico. Sabi niya, magtrabaho ako sa kanya. Hindi naman ko siya magsamang tao, mabait ko siya. Sabi niya, kung anong kailangan mo, magsabi ka lang. Wala akong mga dapat pipilihan niya ako. Naglulutok ng pagkain niya. Kailan po, nag-iinom na po siya. Sabi niya, sa pumunta ng Pilipinas, ikaw siya, kapayari sa buhay niya. Sabi pa niya, huling po kami, nagpunta daw siya dito sa ibang bansa, sa Philippines, mag-aasawa daw siya. Sabi ko, sana makahanap na, nakatulad na rin. Umabot ko ako ng katulad, sabi niya siya, namatay naman po siya ng June 9. Ito, yung lang po ang tampay. Sana ko, kung nakakalilig lagi ko, tulungan sana niya. So, hinahanap ni Nanay Elsie ang kanyang amo, pamilya ng kanyang amo na si Christopher Welfare. Si Christopher Welfare ay isang African-American na nakatira sa Hawaii. Si Christopher Welfare ay namatay, anong araw? June 7. June 7, 20. Etong 2024 lang namatay si Christopher Welfare sa isang hotel. Ay, hindi po. Nalalaman sa hospital. Bali sa hospital siya pumanaw, si Christopher Welfare. So, hinahanap ni Nanay Elsie yung mga relatives ni Christopher Welfare na nasa Hawaii. So, makikita natin si Nanay Elsie dito sa kanto ng Adriatico Street at Padre Paura Street. Ayan. Dito sa may 7-Eleven, Padre Paura, mga ka-vlog spot. Ayan. Kung nadala na yung bangkay. Ang gusto malaman ni Nanay Elsie kung ang bangkay ni Christopher Welfare ay nadala na sa Hawaii, sa Amerika. So yun lang naman ang gustong hiling ni Nanay Elsie. Dahil si Nanay Elsie naging tao ni Mr. Christopher Welfare sa hotel, naging tao niya sa Adriatico Hotel. So sana mga ka-vlog spot matulungan natin si Nanay Elsie sa kanyang hinaing. Marami po siyang gamit sa hotel at isang taon siya nagbayad at kung buwan lang nabayaran niya wala nangyari na namatay tayo. Sabi marami pa siyang gamit at saka yung mga TV na malaki simula yung pagkanda nang doon na marami na iwan kaya 4 na bag dyan na iwan. Ang tanong ko po kung binigay ba sa inyo lahat yung mga ating aso si Pichi, kinuha po ng pulis naman, binigay doon. Hanggang ngayon hindi ko na nakita yung pulis na kinuha sa aso. Dalang ko ang mga totoo sinabi ko kasi masakit sa akin na nangyari sa kanya kasi ang bait-bait sa akin. Hindi siya masamang tao. Mahilig siya po mag-inom siya, hindi siya yung bad. Wala akong masabi sa kanya, mabait siya tao. Kaya lang hanggang doon na lang talaga siya. Marami siya pangarap sa buhay niya dito. Para kaya lang po, nawala na siya. Kala po yung tao na kami maparinig po sa pamilya. Ang nanay na siya, tatay sa kapatid niya. At sabi ni Christopher Welfare, ang kapatid niya raw, isang babae, isang lalaki pa. Nagtatabaw lang dyan sa Hawaii. Ay nanay niya raw, bata pa, ang ina 62 years old. Ang papa, 65 na. Kaya lang po, nalimutan ko po ang pangalan. Hindi ko na natandaan, tagal na. Ayun lang ay sabi niya, 62 years old yung mama niya. Papa niya ay 65. Siya naman si Christopher Welfare. Siya, dating sundalo. Dating sundalo po siya sa ibang bansa. Dating sundalo si Christopher Welfare. Ang base sa kwento ni Nanay Elsie, isa daw itong US Army, si Christopher Welfare. Ito ay pumanaw ng anong araw na? June 7. June 7, pumanaw ng 2024 mga ka-vlog spot. So sana matulungan natin si Nanay Elsie na makaabot ito sa US Embassy. Ang kahilingan ni Nanay Elsie na matulungan siya kung naiuwi na ba ang bangkay ni Christopher Welfare sa US. Mayroon ako sa kanya, hindi ako nabayan sa kanya. Kaya lang, wala namang problema yun. Ang masakit lang sa akin.
kung ang paulit-ulit ko pong nakarating na sa inyo ang pamilya niyo, anak niyo, sana po matulungan niyo po ako. God bless you. Ilang taon na kayo, Nay? 69 na ako itong April at 87 Ang kompletong pangalan niyo, Nay? Elsie Lausunara. Elsie Lau Sunara, mga ka-vlogspot. So sana makakating sa US Embassy ang kanyang kahilingan na siya ay matulungan at matulungan din kung naiuwi na ba ang bangkay ni Christopher Welper na isang Pinapanalilit niya eh. Apo, madalas daw ano sa panaginip. Anong pangalan ng ano, Nay? Ng nanay ni Christopher Welper, Nay? Sinabi sa akin, pero nalimutan ko, nasa papel ko yun eh. 62 years old daw yung mama niya, yung papa niya mag-65, bata pa ng mama niya. Oo. Palagi sa bahay, mama niya dati, yung papa niya dati ng sundalo rin. Dati ring sundalo ang tatay ni Christopher Welper, mga ka-vlogspot. Ayon sa istorya ni nanay, tapos 62 years old ang nanay niya, Nay. Bata pa rin yung mama niya. Bata pa daw, 62. So, Tumawag noon yun, tumawag dito nung dito sa patay. Ingatan daw yung anak niya dahil talaga nagiinom na daw. Kasi nabuburing daw sa lugar nila. Kaya pumunta talaga dito sa Philippines para maisip niya kung paano yung buhay niya. Yun nagkwento niya po sa akin. Kaya nalaman ko, pinunto niya, kaya nakapunta din mo sa lugar na ito, wala kang mga pamilya. Sabi niya, may nangyari sa buhay ko, sabi niya, parang siya pag sa asawa niya yata, problema niya. Ang asawa niya po, Japanese, Hong Kong. Okay, mga ka-vlogspot, ang asawa ni Christopher Welper ay isang Japanese. Saan ano na yung asawa niya? Hindi ko Saan sa lang Japan? matandaan, siya namin yan parang sa Tokyo, mayroon silang bahay doon na ginawa parang club. Okay. So ayon sa storya ni Nanay Elsie, yung asawa ni Christopher Welper na Ano siya ng Japanese, club, parang yung may-ari. parang ayun daw atang may-ari, nagtayo sila ng club sa Tokyo. Yun. Okay, si Christopher Welper at yung asawa niya. So sana matulungan natin, mga ka-vlogspot, si Christopher Welper na yung labi niya maiuwi, kung naiuwi na nga ba talaga. Sana makarating ito sa US Embassy. Mag-subscribe, like and share kayo, mga ka-vlogspot, at tulungan nyo kami na matulungan si Nanay Elsie, mga ka-vlogspot. Yun lang po. So yun lang, mga ka-vlogspot, hanggang dito lang ating video. So next time ulit, at sana matulungan natin si Nanay Elsie na makakating ang kanyang hinaing sa US Embassy, mga ka-vlogspot. So yun lang, mga ka-vlogspot. So nagustuhan niyo ba ang ating vlog for the day dito sa kalsada ng Padre Power Street dito sa Ermita, Maynila? So ano pa hinihintay, mga ka-vlogspot? Mag-subscribe, like and share na para sa ating Tito J Vlogs Manila Vlogspot. Yun lang, mga ka-vlogspot. Alright.